100 residents of the western Kazakh village of Berezovka, most of them children, have been rushed to hospitals with the mysterious symptoms. Quite simply, folks, it's one of the most inspiring and breathtaking waterfalls you've ever seen. Could it be that one of Minnesota's oldest natural mystery is about to be solved? Sa ating karaniwang mundo, madalas na nilalampasan ng mga di pangkaraniwang bagay ang mga batas ng siyensya. Ang mga imposibleng lokasyon ay hindi lang imahinasyon para sa mga sci-fi na pelikula. Sila'y totoong umiiral. Mula sa mga mahiwagang lawa na balot ng misteryo hanggang sa matatayog na bundok na tila hinahaplos ang langit at mga ilog na mistulang kumukulo sa mahika. Ito ang mga lugar kung saan nagiging malabo ang hangganan ng realidad at ang mga hindi maipaliwanag ng agham ay nagiging hindi mapasusubali ang totoo. Narito ang 20 siyentipikong imposibleng mga lugar na totoong umiiral. Bilang 20. Lawa ng Karachay. Ang Unyong Sobyet ay tahanan ng maraming pasilidad na nuklear. Karamihan dito ay hindi maayos ang pagpaplano at kulang sa mga pananggalang sa kaligtasan. Isa sa mga ito ang isang lawa na kilala bilang Lawa ng Karachay na may tubig na may mas mataas na antas ng radyaktibidad kaysa saan mang lugar sa mundo. Dahil sa labis nitong radyaktibidad, ito'y nakamamatay sa mga tao. At ang pagkakalantad dito ay maaaring magdulot ng kamatayan sa loob lamang ng isang oras. Palagi nilang itinatapon ang kanilang nuclear waste sa lawa noong panahong iyon, kaya't patuloy ang panganib sa kalikasan at kalusugan. Noong 1957, isang malagim na pagsabog ang yumanig sa pabrika malapit sa lawa, ikinalat ang mga radyoaktibong particle sa isang lawak na humigit kumulang 23,000 kilometro kwadrado. Dahil dito, naging mas radyaktibo pa ang lugar kaysa sa Chernobyl. Sinikap nilang pigilan ang mga susunod pang sakuna sa pamamagitan ng pagtatakip ng konkretong materyales sa lawa. Ngunit nananatiling napakadelikado at lubhang radyaktibo ang rehiyong ito. Bilang 11, ang dobleng puno ng Kasorzo. Sa isang payapang tanawin, matatagpuan ang isang pambihirang kababalaghan. Isang punong seresa na sa unang tingin ay mukhang karaniwang malusog na puno. Maliban na lang sa kakaibang posisyon nito sa ibabaw ng isang punong mulberry, bagaman hindi ito ganap na bago, karaniwan ay nagre-resulta lamang ito sa maliliit at di matatagalang usbong. Ngunit ang dobleng puno ng Kasorzo ay sumasalungat sa ganitong inaasahan. Dito, 2 ganap na lumago at malulusog na puno ang magkatabing nakatayo at bawat isa ay may mga sanga na umaabot sa 5 metro ang lawak. Nanatiling misteryo ang pinagmulan ng pambihirang halamang ito, bagaman may haka-hakang maaaring isang ibon ang di sinasadyang naghulog ng buto ng seresa sa tuktok ng punong mulberry. Mula roon, malamang na tumagos ang mga ugat ng buto sa loob ng hungkag na puno at nakarating sa lupa, dahilan upang lumago ito ng ganap. Bilang 18, ang natutulog na lungsod ng Kalachi. Maaaring tunog katang isip ang Kalachi, Kazakhstan, ngunit ito'y isang totoong lugar na humaharap sa isang kakaibang krisis. Nakakaranas ang mga residente ng Kalachi ng isang di pangkaraniwang epidemya na binubuo ng biglaan at di maipaliwanag na pagkakaidlip kahit habang gumagawa ng mga normal na gawain tulad ng paglalakad. Kasabay ng mga ito, inirereklamo rin ng mga apektado ang pagkawala ng alaala, matinding pagkapagod at mga guni-guni. Wala itong pinipili, mapabata man o matanda, babae o lalaki. Sa kabila ng mga pagsisikap, kabilang na ang rekomendasyong paglikas mula sa mga autoridad ng Kazakhstan, nananatiling isang palaisipan ang pinagmulan ng kababalaghan. Isa sa mga teoryang tinutukoy ang posibleng pagkakalantad sa radyasyon mula sa kalapit na minahan ng uranium. Gayunpaman, pinasinungalingan ito ng kakulangan sa ebidensya mula sa pagsusuri sa dugo at iba pang monitoring. Dagdag pa rito, isang kalapit na bayan na mas malapit pa sa minahan
ay hindi naman nakararanas ng ganitong uri ng epidemya na lalong nagpapalabo sa misteryo. Bilang 17, ang mga bilog ng Namibia. May isang ekolohikal na misteryo na matatagpuan sa mga disyerto ng Namibia. Makikita rito ang mga bukirin ng damo na may mga bilog na tila sinadyang ukit sa mga tiyak na pagitan. Ang mga bilog ay halos perpektong ginawa at maaaring mag-iba mula 3 hanggang 20 metro ang diametro. At kung naiisip mo ang pelikulang Signs, hindi ka nag-iisa. Kalimutan mo na ang pagpapaliwanag sa mga bilog, maging ang mga pangunahing tanong tulad ng bakit bilog? O bakit hindi ibang hugis? Ay hindi pa rin nasasagot. Walang anumang tumutubo sa loob ng mga bilog na ito. Maraming teorya na ang inilabas ng mga siyentipiko, ngunit agad ding napatunayang mali. Noong 2013, sinabi ni Norbert Jurgens, isang environmental scientist, na mga anay ang sanhi ng mga bilog. Ngunit noong 2015, sinuri ito ni biologist Walter Schinkel at pinabulaanan ang naturang teorya. Bilang 16, walang humpay na bagyong may kidlat. Sa kanlurang bahagi ng Venezuela, sa ibabaw ng ilog Catatumbo, matatagpuan ang isang pambihirang likas na kababalaghan. Isang bagyong walang katapusan. Tila nakaprograma, tuwing alas 7 ng gabi, sinisinagan ng mga kidlat ang kalangitan sa itaas ng tubig sa loob ng 10 magkakasunod na oras. Paulit-ulit itong nagaganap gabi-gabi ng humigit kumulang 260 gabi bawat taon. Sa kabila ng masusing pag-aaral, nananatiling palaisipan ang tunay na sanhi ng kababalaghang ito. Dati, ang pinaniniwalaang dahilan ay ang presensya ng uranium sa batuhan sa ilalim ng lupa. Ngunit kamakailan ay lumitaw ang mga pagdududa at nakatuon na ngayon ang atensyon sa isang mas komplikadong paliwanag. Ayon sa kasalukuyang nangingibabaw na teorya, ang natatanging anyo ng kalupaan sa rehiyon ay nagdudulot sa maiinit na hanging kalakalan na magsalpukan sa malamig na hangin mula sa kabundukang Andes. Ang banggaang ito ay pinalalala pa ng mabilis na pagsingaw ng tubig sa ibaba at mga emisyon ng methane mula sa kalapit na oil field. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak ang eksaktong mekanismo ng fenomenong ito sa atmosfera. Lalo pang lumalalim ang misteryo dahil sa hindi maipaliwanag na paghinto ng bagyo noong 2010 kung kailan bigla itong nawala ng ilang linggo bago muling nagpatuloy sa walang kapag-urang pag-ulan ng kidlat. Patuloy na hinahangaan at pinag-aaralan ng mga siyentipiko at tagamasid ang bagyong may kidlat sa Catatumbo dahil sa misteryoso nitong katangian at di matukoy na ugali. Bilang 15, ang kumukulong ilog ng Amazon. Walang elektrod o takureng nakakabit sa kahangahangang kababalaghang ito. Sa pinakaloob ng masagana at masalimuot na gubat ng Amazon sa Peru, dumadaloy ang kumukulong ilog na kilala sa lokal na tawag na Shanay Timpishka na dumaraan sa santuwaryo ng Mayantoyaku. Bukod tangi ang ilog na ito dahil sa labis na taas ng temperatura ng tubig, dahilan kung bakit tinatawag itong kumukulo. Hindi tulad ng karaniwang mga ilog o kahit ng mismong Amazon, umaabot ang init ng tubig sa antas na kayang magdulot ng matinding paso sa sinumang hayop na magtatangkang lumangoy dito. May mga bahagi ng ilog na umaabot sa humigit kumulang 73 degrees Celsius. Masigasig ang mga siyentipikong pinag-aaralan ang misteryo ng kumukulong ilog na ito. Ayon sa mga naunang teorya, maaaring sanhi ito ng mga aktibidad sa ilalim ng lupa gaya ng init mula sa bulkan na siyang nagpapataas sa temperatura. Patuloy ang pananaliksik upang maunawaan ang geolohikal na mekanismo ng fenomenong ito at ang epekto nito sa kalikasan. Nanatiling isang kapanapanabik na hiwaga ang kumukulong ilog sa puso ng Amazon na sinusubok ang ating pangunawa sa kalikasan. Ngunit kung ikinagulat mo ito, humanda ka pa
dahil sunod-sunod ang mga kahanga-hangang lugar na ito ay tiyak na magpapaapaw sa iyong isipan sa pagkamangha. Bilang 14, ang dagat ng Sargasso. Kabaligtaran ng matitinding init ng Peru, isang kamangha-manghang tanawin ang naghihintay sa gitna ng karagatang Atlantiko. Namumukod tangi ang dagat ng Sargasso dahil sa kakaibang katangian nito. Hindi tulad ng karaniwang mga dagat, wala itong mga baybayin. Ang mga hangganan nito ay nililikha ng mga agos ng karagatan sa halip na lupain. Dahil dito, nabubuo ang isang malawak na kalatagan ng tubig na walang tuwirang koneksyon sa kalupaan. Lalong lumalalim ang hiwaga nito dahil sa napakaraming sargassum, isang uri ng damong dagat na bumubuo ng makakapal na banig ng kayumangging algae. Bukod sa kakaibang anyo na ibinibigay ng mga ito sa dagat, nagsisilbi rin silang tahanan ng maraming uri ng lamang dagat, kabilang na ang isdang sargassum. Hindi tulad ng maraming bahagi ng karagatan, nananatiling kalmado ang dagat ng Sargasso. Kaya't nagkakaroon ito ng tila walang hanggang katahimikan na nagpapalalim pa sa alindog nito. Bilang 13, ang dakilang butas na bughaw. Tanyag bilang isang paboritong destinasyon para sa bakasyon ang Belize. Ngunit sa gitna ng mga atraksyon nito ay matatagpuan ang isang nakakabighaning kababalaghan. Ang dakilang butas na bughaw. Matatagpuan ito sa baybayin at kilala bilang isang napakalaking sinkhole sa ilalim ng dagat na humahalina sa marami dahil sa laki at lalim nito. Nabuo ito noong sinaunang panahon ng mga yelo nang mas mababa pa ang antas ng tubig dagat at isa itong gumuho na kuweba sa ilalim ng lupa na nagbigay daan sa isang kahanga-hangang tanawin sa ilalim ng dagat. Bagamat may mga haka-haka na kaya nitong lamunin ang mga barko, hindi pa ito napatutunayan. Gayunpaman, ang lalim ng bughaw nitong tubig ay kapansin-pansin kumpara sa mga coral reef sa paligid nito. Sa pagtalon ng matatapang na divers sa kailaliman nito, matutuklasan nila ang mga nakamamanghang stalactite at stalagmite, mga bakas ng kasaysayang heolohikal ng kuweba. Puno ito ng sari-saring lamang dagat gaya ng nurse shark, reef shark, at dambuhalang grouper, kaya't isa itong kapanapanabik na karanasan sa ilalim ng dagat. Bukod sa atraksyon nito para sa mga turista, kinagigiliwan din ito ng mga siyentipiko dahil sa mga stalactite sa ilalim ng tubig na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa klima noon. Bilang isang UNESCO World Heritage Site, ito ay isang kamangha-manghang likas na yaman at mahalagang sentro ng siyentipikong pag-aaral. Bilang 12, ang umaandar na mga bato ng Racetrack Playa. Matapos mong malasahan ang mga kasiyahan sa Belize, subukan mong maglakbay sa isa sa mga pinakaliblib na destinasyon sa mundo, kung saan ang mga bato ay tila sumasalungat sa karaniwang inaasahan. Hindi ito ilusyon sa mata. Talagang gumagalaw ang mga batong ito. Matatagpuan sa loob ng malawak na Death Valley National Park sa California. Ang Racetrack Playa ay isang tuyong lawa na napapaligiran ng mga nakamamanghang hanay ng bundok. Kilala ito sa kanyang mahiwagang likas na tanawin, kung saan ang mga bato ay tila dumudulas sa patag nitong ibabaw, iniiwan ang mahahabang bakas sa kanilang likuran. Ang mga batong ito na tila nagsasayaw na iba-iba ang laki, ay nakalilito sa mga manunood at siyentipiko habang tila lumalampas ang mga ito sa tuyong lawa. Ang kanilang paggalaw, bagamat hindi madalas, ay tila may layunin at lumilikha ng masalimuot na mga guhit sa pinunglatik ng playa. Sa loob ng maraming taon, naging palaisipan ito sa mga mananaliksik dahil gumagalaw ang mga bato na tila walang panlabas na puwersang nagtutulak. Subalit kamakailang mga pag-aaral ang nagbigay linaw sa hiwagang ito. Nangyayari ito sa bihirang mga panahong taglamig kapag natatakpan ng manipis na yelo ang playa. Sa tulong ng banayad na ihip ng hangin, tila lumulutang ang mga bato sa ibabaw ng yelo, ipinapakita ang likas na mahika ng Racetrack Playa.
Gayunpaman, para sa mga unang beses na nakasaksi, nananatiling hindi maipaliwanag ang kilabot ng karanasan. Bilang 11, Magnetic Hill sa Moncton. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagkalito sa Magnetic Hill sa Moncton, New Brunswick, Canada, na matatagpuan sa gitna ng tanawin ng lungsod. Dito, makakaranas ka ng isang nakalilitong ilusyon sa paningin na hinahamon ng iyong pagkaunawa sa grabidad, habang ang mga sasakyan ay papalapit sa isang partikular na bahagi ng burol at inilalagay sa neutral. Isang kahangahangang pangyayari ang nangyayari. Tila umaakyat sila paakyat ng burol. Ang pagsuway na ito sa grabidad ay sumasalungat sa karaniwang inaasahan, kaya't nabibigla ang mga nakakakita. May paliwanag ang siyensya. Ito'y isang ilusyon sa paningin, kung saan ang bahagyang pababang burol ay mukhang paakyat. Kapag pinapatakbo ng walang gear ang mga sasakyan, tila umaakyat sila sa kabila ng grabidad. Sa totoo lang, ang palibot na anyong lupa ang lumilikha ng ilusyon, kaya't parang paakyat ang paggalaw sa isang pababang dalisdis. Sa kabila ng siyentipikong paliwanag, nananatiling nakakaakit ang Magnetic Hill sa mga taong mausisa mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagnanais maranasan ang pambihirang kababalaghang ito. Ang halina nito ay hindi lamang batay sa agham, kundi pati sa kakaibang karanasan ng mga bumibisita at nagbabahagi ng kanilang kwento ukol sa kababalaghan. Kabilang sa mga katulad na lugar sa buong mundo, ang Confusion Hill sa California, USA, Electric Brae sa Scotland, Electric Hill sa New Zealand, at Gravity Hill sa Pennsylvania, USA. Bilang 10, ang dagat ng mga bituin. Isipin mong nakatingala ka sa bilyong mga kumikislap na bituin. Ngunit hindi sa kalawakan, kundi dito mismo sa mundo. Iyan ang kaakit-akit na tanawin ng dagat ng mga bituin. Matatagpuan sa isla ng Vado sa Maldives. Ang malalangit na tanawing ito ay humahakot ng pansin habang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Ang kalmadong tubig sa paligid ng isla ay nabubuhay sa isang likas na kababalaghan na lampas sa ordinaryo. Kumikislap ang mga alon na parang mga bituin, nagkakalat ng malaing kantong liwanag sa ibabaw ng dagat. Ang kamangha-manghang tanawin na ito ay dulot ng mga bioluminescent phytoplankton, mga mikroskopikong organismo na naninirahan sa tubig. Kapag naaantig, ang maliliit na nilalang na ito ay nagpapalabas ng maliwanag na asul na liwanag, ginagawang parang canvas ng liwanag ang baybayin. Ang isla ng Vado ay nagiging mundo ng mahika at kababalaghan pagsapit ng gabi, habang ang mga banayad na alon ay ipinipinta ang dalampasigan ng malabituing liwanag. Ang mga bumibisita ay binibigyan ng isang bihirang karanasan na para bang nilalamon ng mahiwagang yakap ng dagat ng mga bituin, kung saan nagiging isa ang pantasya at realidad sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Bilang 9, Devil's Pool ng Australia. Paumanhin kung lumilihis tayo mula sa masayang paksa ng bioluminescence, ngunit siguradong magugustuhan mo ang nakakatindig balahibong lawa na ito. Matatagpuan sa loob ng Babinda Boulders sa Queensland at napapalibutan ng makulay na gubat at matitipunong batong granite, ang Devil's Pool ng Australia ay kilala sa kanyang mahiwaga, malalim at payapang tubig. Ang nagpapakakaiba sa Devil's Pool ay ang hindi pangkaraniwang lalim nito. Dahil sa lalim at sa maitim nitong tubig na animoy salamin, nabubuo ang ilusyon na tila walang hangganan ang lawa. Ang ganitong kakaibang tanawin, kasama ng siksik na kagubatang nakapaligid, ay nagbibigay dito ng isang malaing kantong at halos sobrenatural na ambience. Ayon sa alamat, tinitirhan ito ng mga espiritu ng mga katutubong kababaihan na nakaranas ng malulungkot na kapalaran sa lugar na ito. Bagamat iba-iba ang mga bersyon ng kwento, karaniwang tema nito ang kalungkutan, pag-ibig na hindi natupad, at pighati ng pagkawalay. Ang alamat na ito, na pinagsama sa kakaibang katangian ng lawa, ay lalong nagpapalalim sa misteryo ng Devil's Pool.
Sa gitna ng sinaunang kagubatan at tahimik, malalim na tubig, nananatili itong isa sa mga pinakakakaibang tanawin ng kalikasan sa Australia. Bilang 8, Bundok Roraima. Alam mo yung pakiramdam ng pagkadismaya kapag pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, hindi tumugma sa inaasahan ang resulta? Pero sa pagkakataong ito, kabaligtaran ang mangyayari at hindi ito basta-bastang pagbibiro. Matatagpuan sa hangganan ng Venezuela, Brazil at Guyana, ang Bundok Roraima ay isang nakamamanghang likas na tanawin. Bahagi ito ng bulubunduking Pakarima at nagsisilbing tagpuan ng 3 bansa sa Timog Amerika. Tumataas ng bigla mula sa kapatagan, ang matarik na bangin ng Bundok Roraima ay nagiging isang mahalagang palatandaan sa heolohiya. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa Bundok Roraima ay ang pambihirang patag nitong tuktok na umaabot sa lawak na 31 kilometro kwadrado. Ang plataporma nito, na madalas ihambing sa isang lumulutang na isla sa langit, ay nakapwesto sa taas na mahigit 2,800 metro. Ang matatarik na bangin na nakapalibot sa plataporma ay lumilikha ng isang surreal at hiwalay na kapaligiran na patuloy na pumupukaw sa imahinasyon ng mga manlalakbay at eksplorador sa loob ng maraming siglo. Ang tuktok ng Bundok Roraima ay tila isang mundong bukod pa sa lahat, na may natatanging ekosistemang umusbong sa pagkakahiwalay. Napapalamutian ito ng mga kakaibang batong pormasyon, malinis na mga lawa, at mayamang uri ng mga halaman. Ang ilan sa mga halamang ito ay tanging sa lugar lamang matatagpuan. Samantala, ang mga hayop dito ay nakibagay sa matitinding kondisyon. Isa itong akyatang hindi mo dapat palampasin. Bilang 7, ang Devil's Kettle. Sa pagpapatuloy, masasalubong natin ang isa na namang kakaibang tanawin ng kalikasan na kahanga-hanga. Matatagpuan sa loob ng Judge C.R. Magny State Park sa Minnesota, ang Devil's Kettle ay isang pambihirang likha ng kalikasan na matagal nang naguguluhan ang mga siyentipiko at pinapahanga ang mga bisita sa loob ng maraming henerasyon. Sa pinakasentro ng kababalaghang ito ay isang talon, ngunit ang tunay na kahindik-hindik ay ang misteryosong kettle o butas na parang nilulunok ang kalahati ng tubig mula sa talon. Habang dumadaloy ang ilog Brule sa loob ng parke, bumabangga ito sa isang batuhang bangin. Dito, nahahati ang ilog sa 2. Ang isang sanga ay dumadaloy pa ibaba ng normal, habang ang isa ay bumabagsak sa mahiwagang Devil's Kettle. Ang bahagi ng tubig na ito ay tila nawawala papasok sa isang napakalaking butas na siyang nagpapaisip sa mga nakakakita kung saan ito napupunta at gaano ito kalalim. Sa kabila ng maraming pagtatangka upang matuklasan ang sikreto ng Devil's Kettle, nananatiling misteryo kung saan talaga dumadaloy ang nawawalang tubig. Gumamit na ng mga dye test at maging mga tracking device ang mga mananaliksik, ngunit wala pa ring tiyak na sagot. Ang mga puwersa ng kalikasan at mga ilalim lupang lagusan na siyang nagpapagalaw sa tubig sa loob ng Devil's Kettle ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng agham. Ito ang perpektong halimbawa ng isang misteryong nananatiling hindi pa nasosolusyonan. Bilang 6, Rainbow Mountain. Mahilig ka ba sa bahaghari? Siyempre naman. Lahat tayo ay napapangiti sa tuwing may makikitang bahaghari. At lalo ka pang mapapahanga kapag nakita mo itong nakaukit mismo sa mundo. Sa kabundukan ng Andes sa Peru, matatagpuan ang kamangha-manghang Rainbow Mountain, isang pambihirang kababalaghan ng kalikasan. Ang tunay na nagpapaiba sa bundok na ito ay ang makukulay nitong tagiliran na tila ipininta gamit ang maliliwanag na kulay. Ang makulay na anyo ng bundok ay dulot ng mga mineral na nasa lupa at sedimento na bumubuo ng kamangha-manghang pagsasama ng pula, dilaw, berde at lila. Isang pambihirang tanawin na bihirang makita. Ang nakabibighaning ganda ng Rainbow Mountain
ay resulta ng matagal ng proseso ng geolohiya. Kabilang na ang mga paggalaw ng tectonic plates at pagguho na siyang naglantad sa mga makukulay na mineral. Sa pagdaan ng milyon-milyong taon, unti-unting naipinta ng kalikasan ang kagandahang ito. Dahil sa kakaibang ganda nito, kinilala na ang Rainbow Mountain bilang isang pangunahing destinasyon ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod dito, may malalim din itong kahalagahang pangkultura dahil malapit ito sa ruta ng paglalakbay ng Ausangate, isang mahalagang peregrinasyon sa mitolohiyang Inca. Ang pagsasanib ng likas na kagandahan at mayamang kasaysayan ang dahilan kung bakit napakabighani ng Rainbow Mountain sa mga manlalakbay at mahihilig sa kalikasan bilang 5. Ang Zone of Silence. Kung ang Rainbow Mountain ay nakapagbibigay ng tuwa at panggigilalas, ang susunod naman ay tiyak na magpapakaba sa sinumang nag-iisang naglalakbay na mapadpad dito. Sa kalagitnaan ng tuyot at malawak na kapatagan sa hilagang bahagi ng Mexico, matatagpuan ang Zone of Silence, na kilala rin bilang Mapimi Silent Zone. Saklaw nito ang halos 50 kilometro sa diametro. Ang Zone of Silence ay isang misteryosong lugar na nagpapalito sa mga siyentipiko dahil sa kakaibang kakayahan nitong pigilan ang mga radyo signal at sirain ang mga gamit sa nabigasyon. Bigla ang nawawala ang mga radyo transmission at ang mga karayom ng kompas ay umiikot sa di maipaliwanag na paraan. Nagiging napakahirap ang komunikasyon at paglalakbay sa loob ng lugar na ito. Ang kababalaghang ito ang nagtulak sa maraming pag-aaral upang alamin ang lihim sa likod ng kakaibang katangiang ito. Ngunit higit pa sa teknikal na misteryo, naging kilala rin ang Zone of Silence bilang lugar ng di umano'y mga paglitaw ng UFO at iba pang kakaibang bagay sa kalangitan. Marami ang nagkuwento tungkol sa mga ilaw na hindi maipaliwanag at mga bagay na lumilipad sa himpapawid. Sa kabila ng matinding pagsusumikap upang maunawaan ang mga kaganapang ito, nananatili pa ring misteryo ang Zone of Silence. Bilang 4, ang Hessdalen Lights. Pahinga muna tayo saglit mula sa kababalaghang may halong takot. Gusto mo ba? Kung sakaling mapasyal ka sa Norway, huwag palampasin ang pagbisita sa kahangahangang lambak ng Hessdalen. Dito, may natatanging kababalaghan na tinatawag na Hessdalen Lights na matagal nang pinag-uusapan. Nagsimula ito noong unang bahagi ng dekada 80, kung kailan nagsimulang magulat ang mga residente at bisita ng paulit-ulit na paglitaw ng hindi maipaliwanag na mga liwanag sa himpapawid. Ang payapang paligid ng lambak ay nagsisilbing perpektong lugar para pagmasdan ang mga misteryosong ilaw na ito. Lumilitaw ang Hessdalen Lights bilang makukulay at kumikislap na bolang liwanag na may iba't ibang laki at liwanag. Madalas ay lumulutang ito sa ibabaw ng lupa at gumagalaw na tila may layunin. Inilarawan ng mga saksi ang iba't ibang kulay tulad ng puti, dilaw, pula, at asul, lalo pang pinapalalim ang kabighani ng mga liwanag na ito. Hindi ito regular na lumilitaw, kaya't may kaakibat itong elementong hindi inaasahan. Iba-iba ang mga paliwanag ng mga siyentipiko, mula sa natural na fenomena gaya ng mga ionized gas hanggang sa mga spekulasyon na may kaugnayan sa extraterrestrial na aktibidad. Sa kabila ng pag-unlad sa mga pag-aaral, nananatiling misteryo ang tunay na pinagmulan ng Hessdalen Lights. Bilang 3. Eternal Flame Falls. Ang apoy at tubig ay hindi talaga bagay sa isa't isa. Alam na ito ng sinumang batang mahilig sa mga Pokemon card. Pero may isang exception na tiyak na hahawak ng iyong atensyon. Nakatago sa loob ng Chestnut Ridge Park sa New York ang kahangahangang Eternal Flame Falls. Ang kababalaghang ito ay napapalibutan ng isang mapayapang kalikasan. At inaakit nito ang mga hiker na tuklasin ang hindi inaasahang tanawin ng isang apoy na hindi namamatay sa gitna ng luntiang paligid. Sa likod ng talon ng Eternal Flame Falls ay isang maliit na siwang kung saan lumilitaw ang apoy
na walang patid. Pinaniniwalaang natural gas ang nagsisilbing pinagmumulan ng apoy. Sa pagtakas ng gas mula sa mga bato at sa paghalo nito sa oxygen, nabubuo ang isang apoy na patuloy na nagliliyab, isang kababalaghang taliwas sa karaniwang inaasahan. Ang patuloy na misteryo na bumabagabag sa mga siyentipiko at mga bumibisita ay ang pinagmulan ng natural na gas na ito. Patuloy ang mga pagsisiyasat upang matuklasan ang mga geological na sanhi ng kakaibang phenomenon na ito. Bukod pa rito, ang kakayahan ng apoy na manatiling buhay kahit sa iba't ibang kondisyon ng panahon ay lalong nagpapalalim sa hiwaga ng Eternal Flame Falls. Hindi lang ito basta kagilagilalas na kababalaghan, kundi isa ring patunay sa mga lihim na kayang itago ng kalikasan. Bilang 2, yungib ng yelo ng Ice Risen Well. Kasing layo rin ng nauna, ang susunod na atraksyon ay matatagpuan sa gitna ng kagilagilalas na kabundukan ng Austrian Alps. Ang yungib ng yelo ng Ice Risen Well, isang patunay sa kahangahangang kapangyarihan ng kalikasan. Ang Ice Risen Well, na ang ibig sabihin ay mundo ng mga higante ng yelo, ay karapat-dapat sa kanyang pangalan dahil sa napakalaking estruktura ng yelo na bumubuo rito. Umaabot sa higit 40 kilometro ang haba ng yungib at tampok dito ang mga napakadetalyeng formasyon ng yelo na tunay na kahanga-hanga. Nabuo mula sa masalimuot na interaksyon ng yelo at apog. Ang kagandahan ng kuweba ay pumupukaw sa damdamin ng mga bumibisita habang tinatahak nila ang malamig nitong mga silid. Ang malawak na ugnayan ng mga lagusan at silid sa loob ng yungib ay patuloy na hamon sa mga mananaliksik. Sa kasalukuyan, masigasig silang sumusuri sa kailaliman nito upang hindi lamang matuklasan ang mga lihim ng pagkakabuo ng kuweba, kundi upang mas maunawaan pa ang natatanging mga ekosistemang nabubuhay sa loob ng nagyayelong kapaligiran na ito. Bilang 1, Bermuda Triangle. Maaaring magdulot ng takot ang mga kuweba, ngunit ang susunod na halimbawa ay ibang antas ng pangamba. Malamang ay narinig mo na ito noon. Balot ng hiwaga, ang Bermuda Triangle, na tinatawag ding Devil's Triangle, ay isang malabong na ilarawang bahagi ng kanlurang bahagi ng Hilagang Atlantikong karagatan. Ang mga panulukan nito ay nag-uugnay sa Miami, Bermuda at San Juan. Sa paglipas ng mga taon, sumikat ang rehiyong ito dahil sa mga ulat ng mga misteryosong pagkawala ng mga barko at eroplano. Iba't ibang teorya na ang lumitaw upang ipaliwanag ang mga di-umano'y anomalya sa Bermuda Triangle. May ilan na ikinokonekta ito sa mga natural na phenomenon tulad ng magnetic anomalies o pagsabog ng methane hydrate mula sa ilalim ng dagat. May iba naman na mas mapanlikha ang pag-iisip, inaangkin, na may kinalaman ang mga dayuhan o mga nakalubog na lungsod. Ngunit sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling mailap ang tunay na dahilan ng mga kakaibang pangyayaring ito. Dahil sa pag-unlad ng makabagong teknolohiya, sa nabigasyon at mas malalim na pag-unawa sa mga pattern ng panahon, marami na sa mga alamat tungkol sa Bermuda Triangle ang napasinungalingan. Gayunpaman, nananatili itong isang kaakit-akit na palaisipan na sinasalamin ang pagsasanib ng kasaysayang puno ng hiwaga at masusing pag-aaral ng agham. Ayun na muna ang tungkol sa mga di kapani-paniwalang lugar na talagang umiiral. Pero kung bitin ka pa, manatili lang at panoorin ang susunod na video sa iyong screen ngayon. Siguradong mapapahanga ka pa lalo.